malamig sa nagyayelong baso ng beer. Chillax Radio. Steady lang ang usapan. Wasak ang tugtugan. Siyempre, anong araw ngayon? Anong petsa ngayon? Alam nyo na yan mga kapatid. Kailangan pa bang i-memorize yan? Oo, minsan kasi 3 tao lang nakikinig po mga kapatid ng pinakaswabing 1 oras at kalahati sa Himpapawid. Kami po ang Chillax Radio. Ako po yung lingkod na si Lord Rivera. Kasama po si BJJ at si Direct Jim, at may bisita po kami. Naman, oo. Ulit. Pangalan mo ulit, Tol? Golpet. Goltep. Golpet. Baligtarin mo yun. Kailan? Mamaya, dahil ngayon ay panahon ni Miss Sylvia La Torre. Palakpakan po natin si Miss Sylvia La Torre mga kapatid. Ay, sabing-sabi lang po kami dito sa Chillax Radio, Sabado ng gabi. Ngayon po ay ika-20 ng buwan ng Ambilis, Hunyo. Ha? At ngayon tayo Ilocano, Nay. Ilocano Night. Oo, Bakit? dahil meron tayong empanada. Ay, sistema po namin ay punong-puno po ng Ano yung isa? Pansit na... pansit bagnat. Nako. Ang medyo naiba lang dyan yung crispy tuna. Yan. Ha? Na parang siguro kung nakapigit ka, parang crispy pata rin siya. Oo, yun ang lasa. Naliliw nga ako. Pero alam mo, Tol, pag nakita mo yung tuna, sa nakakita ng tuna na kinakaladkad sa palengke. Yung malalaki. Parang may binubot sa Jensen. Parang may murder scene. Puro dugo. Malaking parang may karapatan sa mo. Complain mo sa HR pag nakita mo sa malaki yung mga tuna. Nilalagari yun, nakakita ko sa farmer's market. Dahil process. Dahil sobrang laki. Sobrang laki. Sobrang laki talaga. Talagang papupunta yung Misoko pag nakita mo talaga siya. Anyway mga kapatid, kami po ang Chillax Radio. Live na live po kami dito sa 92.3 News FM. Dito po sa Radyo 5, Sabado ng gabi. Wala ko kayong ibang iisiping mga bagay-bagay, kundi ang mag-relax. Tama ba yan, Direct Jim? Yes, chillax lang. Chillax lang tayo. Relax. Yan. Ako Yan kasi yung mga taxi driver na alam namin, Sabado na. Oo. Kumakayod pa, chill lang kayo. Ay, teka muna. Meron kayo nakikinig sa ating mga nagda-drive ng UV Express. Kamusta po ba yung inyong transport caravan noong araw ng Huwebes? Ayan. At ididemanda na kayo. Oo, matatanggalan na ho kayo ng prangkisa. Nagsasalita na ang inyong pasahero. Yan, oo. Ganun pala karami na rin UV Express, Alkel, Ang daming walang masakyan kanina. Pero yung paglabas, in fairness naman, paglabas ng UV Express, ang daming na serbisyo. Merong need para sa kanila, di ba? Dahil nga sa kapalpakan ng sistema ng transportasyon natin, kailangan ng mga UV Express. Okay, masasabi ba natin na iba ang demographic, iba yung mananakay na sumasakay ng UV Express sa mananakay ng jeep at bus? Pwede natin sabihin ito yung mga... Ano yung mga yon? Ito yung mga... nagiging aware na middle class sila. At gusto nila ng comfort sa biyahe. Ayaw nilang pawisan. Hindi. Papasok ka sa Makati. Ganda-ganda. Kita mo naman yung mga opisina ngayon, di ba? Kundi kikiligin yung yagballs mo sa lamig. Di ba? Tapos papasok ka na amoy uso pa. Lahat nakatingin sa'yo, di ba? Pero haras ka pa. Yun. Di ba? Ang problema lang sa mga UV Express minsan, pag ikaw isasakay doon, parang masyadong intimate yung loob. Diba? Dikit-dikit kayo ng mga taong hindi mo kakilala. Yeah, sigurado ko. Tapos pag ako sumakay dyan, dikit-dikit lalo. Mukhang tatlong babayaran mo. Hindi, tsaka isang hangin lang at least yung jeep kasi, diba? May pumapasok, kahit sabi mo mainit, mausok. Yung hangin, gumagalaw. Hangin ng mundo yun. Eto, iisa lang ang hangin na nilalanghap ninyo. Damay-damay na lahat yun. Pero swertihan lang yan. Kung papunta ka naman ng U-Belt at umaga, mga bagong sampung mga Olea lang kasabay mo dyan. Mapuputi. Maputi. Oo. Nakaputi. Oo. Parang parang yung mga mananakay ng LRT2. Yan. Paborito ko yan. Amoy shampoo. Paborito. Hindi lahat. Hindi kasi yung iba galing sa call center. Ano ba amoy ng call center? Parang wala,
Parang amoy zombie na sila nun eh. Amoy zombie. Amoy walang tulog. Oo. Yan. Alright mga kapatid, welcome po. Samahan niyo po kami hanggang alas 10:30 ng gabi. At special pong panauhin natin ngayon ang mabuti nating kaibigan na si Goltep, ang batang ano ka ba? Ang batang alkel. Batang ano ka ba? Malabon. So, dinalhan niya po kami ng napakasarap na crispy buntot ng tuna. Yan. At naalala namin ang mag-asawang taga Valenzuela. Ron and Carmela Francisco. Carmela, yan. Na mahilig magdala ng mga pagkain na magdudulot sa amin ng maagang kamatayan. At malapit na kami yumaman ni Ron. Ron, ayusin lang natin ang ating negosyo. Si Ron ba nasa Jollibee pa rin? Mukhang pabitiw na siya. Pabitiw na nga. Tatayo na ng sarili niyang franchise. Franchise? Diba? Tama ba, Ron? So, nabuko ko yung mga pangarap mo. Ano bang balak niyang ibenta sa burger din ba? Burger din. Hindi. Tatayo kami ng kapihan. Kapihan? Oo. Dahil wala raw kapihan sa Valenzuela. Gusto ka lumit sa Valenzuela. Ron, may alam na akong lugar. Yung bago nasunog na pabrika. Yung pabrika ng plastic? Oo. Tagal daw bago maano. Dami natin Silya magagawa ron. Bakit Silya? Natunaw yung mga plastic. Pulmahan lang. Pulmahan lang. Ito naalala ko na pag yung sunog na yun, toxic yun. Correct. Di ba nasunog yung plastic? Kapapanood ko lang ng 80s movie recently. Ano? Gulat ako. Kunyari piyesta. Ngayon kasi, gaya ng monoblock. Noon, ratan. Wala na ako nakikita ng ratan na mga upuan ngayon. Dati kasi ang rental, di ba, yung ratan chairs and balloons. Oo, ratan chairs. Oo. So nga, no? Tapos yung mga bilog na nakapatong lang doon sa bakal, di ba? Oo. Ano nangyari sa mga ratan chairs, di ba? Oo. Ginawa na siguro. Hindi naman masisirang. Or nagkaroon ng moratorium siguro, no? Kaya pala sa mga pelikula, madali pala siyang ihampas, di ba? At masakit. Oo. Ay, nako, kayo mga kapatid, kamusta ba yung linggo ninyo? Kayo ba'y isa sa mga nagdusa dahil sa mahal ng bawang, anak ng tito? Oo, bibigyan ko ng bawang kanina. Bibigyan ko dahil luluto sa bahay. 365? Correct. Sabi ko, ano to? Ginto, nilako di ba nag-sigaw ako sa grocery kanina. Akala ko ba merong caravan? Di ba? Meron daw. Anong una nagka-problema pa? Kasi sa caravan, hindi ka pwedeng bumili ng tingi. Na-defeat din yung purpose. Ngayon, kami bumili ng tingi. Nagluto kami ng isang araw sa bahay. DJJ, Goltep, Direct Jim. 3 piraso ng bawang, 51 pesos. Talaga? 3 piraso lang yun, ha? Buo. 3 piraso lamang. At marami kasi umaangal kasi mas mura daw yung bawang ng Ilocos. Ang problema sa bawang ng Ilocos, maliliit, mahirap balatan. Pero sinasabi na dudurugin mo ng buo. Ano mo, dudurugin mo lang ng kutsilyo. Yun ang yun ang masarap kapag sa mani. Yung nga lang, nakakailang hugas ka na ng kamay. Hindi natanggal. Amoy bawang. Ang lakas ng lasa, ang lakas ng amoy nun. Kaya kita mo lahat ng mga aswang nasa Bisaya. Paano na lang ang... Ayaw pumunta sa Ilocos. Correct. Okay, mga nakikinig po sa amin sa mga probinsya ng mga maraming aswang, binabati po namin kayo. Ika nga no, isang Facebook status, paano pagmahal ang bawang, paano na lang ang mga aswang? Hindi ba? Anyway, itong belief pala nung bawang na panglaban sa aswang ay kasing tanda na ng ancient Egyptians. Oo. Dito lang ba sa Pilipinas siya? Hindi. All over the world yan. Bakit? At mula sa ancient Egypt ay kumalat daw yan sa mga Slavic states. So, ibig sabihin, napatunayan nila totoo yan. Kasi hindi nakakalat ka, magiging lang yan. Well, nagsimula kasi sa idea ng bawang as a parang superfood, parang maraming nutrients, life-giving, mga ganyan, na kumalat. At in fact, binanggit pa yan sa Bram Stoker talaga? Na Nobela, na Dracula. So doon, talagang akala ko din una, pang probinsya lang ng Pilipinas. Hindi pala. Talagang pangdaigdigan yan. So binabati po natin ang mga naikinig sa atin sa Rojas, sa Capiz, na naiinig sila pag binabanggit natin ang mga aswang. Huwag kayo may inis dahil hindi naman sinasabi namin aswang kayo. Pero hindi totoo to. Seryoso ko. Huwag kayo ma-open.
Yun yung kakaiba doon sa lugar ninyo. Bakit hindi ninyo gamitin tourist di ba? Para kayong isang buong isla na theme park. Correct. Di ba? Ang problema, dapat, parang, maninipis yung kutis ng mga ron Madaling tamaan Lalo na yung mga yung archdiocese kasi. Yung mga Katoliko, yung mga pari, yan naman, umaangal. Yan naman ang mga unang aswang talaga. Diba? Easy, boy! Easy. Katapos ko lang kasi manood ng documentary sa Russia. Russia? Nang? Pussy Riot. Itong banda na tatlong babae. Hindi tatlo, 15 sila eh. 15 ang Pussy Riot ay isang punk band po sa Russia. Na sumikat nitong year 2000 lang, di ba? Galit sila kay Putin. Ang nila, hindi na si Putin ang galit sila, kundi yung sa buwatan ng Orthodox Church, yung simbahan nila. Kasi siyempre, tapos na yung komunista, labasan na yung mga naniniwala, lumakas ulit yung simbahan, at saka itong si Putin. Bakit sila galit sa Orthodox Church? Mga feminista to so tingin nila yung dalawang panlalaking institusyon nagsama. Si Putin po, mga kapatid, ay hayagan ang kanyang galit sa mga bakla. Oo. At in fact, maraming ginugulpi yung mga bading sa Russia. Talaga? Oo. Para pala si Duterte yan, Ay, galit pa si Duterte. Hindi pala. Sa Iran, talagang binibitay nila mga bading. Binabati po natin ang lahat po ng mga nakikinig sa atin, mga miyembro po ng ikatlong kasarian. Si Danton Remoto, kung nakikinig ka ngayon, Danton, hello sa'yo. Wala na raw palang ladlad, sabi niya. Bakit? Na party list? Na party list. Kasi mula nung natalo yata, plano na lang magtayo muli. Bagong pangalan na. May bago rin pangalan. May sinasuggest yung sa Bayton Bakalang nagkakaisa para sa nasyon. Ano nun ay banana. Banana. No. Ay, nako. Mas maganda yung tibak, di ba? Ay, tibak. Tibay ng kabaklaan. Pwede. Tibay ng kabaklaan. Tibak. Ayan. Yung ano nga to? Danton, kaibigan mo kami Pambansang unyon ng mga kalalakiang inaapi. Hindi natin pwedeng basahin yan. Pussy Riot tayo. Pussy Riot tayo. Ngayon pala, nakakulong pa rin sila. So, ikinulong sila dahil gumawa sila ng isang pyesa na parang sinasabi nila, parang ganda ng pyesa nila, parang dasal. Ay, video yan. Yung video sa simbahan. Sa simbahan. May simbahan tinugtog, bigla sila pumasok sa katedral, parang ginawa ni Carlos Celdran. So, may dalang speaker, tapos nagsayaw ng punk. Pinaguhuli silang lahat. Correct. At tatlo nakamaskara sila, diba? Nakabalaklava sila. Balaklava. Ngayon, dumami tuloy ang Pussy Riot sa buong daigdig. Ultimo si Madonna, kumanta siya sa concert niya ng ganun? Kita mo. Ganun, diba? So, yun. Para lang sa mga, alam ko, nasa taxi kayo, baka pwede ka mapanood yun. Natin patutulin yan. Si Riot. Mga kapatid, baka hindi kayo matchillax, pero... Anong peso to? Ito. Pang prayer, mga kapatid. Ito pong Chillax Radio. Talagang pusi talaga mga sounds mo. Yung part dyan is God shit, sabi nga nun. Russian yan Siyempre, napanood yan, merong subtitle. Yung part dyan, yung chorus dyan is God shit. Ang nagturo pa, tatay nung isa sa mga ganun? Parang, ayoko nung ginagawa ng anak ko, pero nung narinig ko yung kanta, nagandahan ako. Ganun. It's God shit, sabi niyang gano'n. Siguro hindi sila naniniwala sa Diyos doon, di ba? Yung ibang Siguro marami namang komunista talaga ron. Mga, feeling ka mga leftovers yan nung dating Soviet system. Pero yun na nakakatawa ron, na nag-challenge kay Putin, saka yung all-male na, simbahan. Ay, isang banda ng mga babae. Ng mga babae. Ng puro bata at magaganda. Pussy Riot. Hanapin niyo po yan. Sa Quiapo, Pussy Riot. Tingin nyo. Hindi, download na lang yan. Ay, binabati po natin ang mga nakikinig po sa atin, ang mga seamen, dyan po sa Russia, ang mga mandaragat. Sa Russia, kung saan sa mga bahagi pa ng daigdig, mga kapatid. Siyempre, bati na rin po natin ang mga tagapakinig natin sa Cebu, sa Davao, sa Bacolod, sa Jensan, Cagayan de Oro,
Pinakalimutan mo tayo. Sa Saudi at sa Amerika. Yan, sa Saudi, Diyos ko. Lalo na yung mga nakikinig sa podcast natin. Alam mo bang may mga delayed audience tayo? Meron. Magsalita naman kayo sa Twitter para ano. Oo nga pala. Oo. Teka muna, sa Dubai may hinuli ha. Bakit? 2 cross-dressers sa Pinoy. Oo. Bakit? Nagsuot sila Tulong Arabo? sila. Mga Arabo, lang mapantalon. Hindi mo nga alam kung may brief o panty yun sa loob. Ano nga ba nasa ilalim nun? Ewan ko sa mga yun. Hindi, di ba napunta ka ng Afghanistan at Pakistan? Ano ba? Nagsuot kami nung ano yung mga nasa ilalim ng mga... Sawal na sinuot namin eh. Hindi, okay. Pero may pantalon sila. May pantalon. Sino yung sherwal yung malaking gano'n na? Hindi para pajama. Parang Alibaba. Oo, hindi ka hindi ka makaka-jingle na nakatayo. Ano yung swim? Kasi sobrang luwag niya eh. Tatali mo siya. Oo. So pag niluwagan mo siya para jingle. Mahuhulog yung kita yung kwet mo, di ba? So paano ka jingle? Upo ka. Ganyan naman ang mga taga-Pakistan. Pasensya na kayo. Kultura pinag-usap. Oo. Kinuha sa akin mismo ng guide namin, uupo sila. Okay. Sa may buhangin na area. Upo sila, hawakan nila, tapos jingle sila, di ba? Hindi pa yun. Habang umihi sila, yung daliri nila nakagano sa buhangin. Di ba? Nilalaro yung buhangin na gano'n, di ba? Alam mo bakit? Di ba? Pagkatapos kasi, yung buhangin ang ipapahid nila sa dulo. Wasak! Para tuyo. Kultura yan, di ba? Sa bagay, maraming buhangin sa kanila. No? Na hindi tinatamaan ng mga Amerikano. Pero nagulat ako na ang dami matuhang kultura nung pagsusot lang ng sharwal. Sharwal yung ginawa namin na lahat kami naka-sharwal para mag-blend lang kami sa hindi mahalata mga taga-Pilipinas kami. Parang mahirap yata. Lalo na sa itsura mo. Hindi ko sinubukan. Hindi, tama. May punto yun, paupo kasi pag nakatayo ka, mahuhulog yung pantalon mo. Ito at least nakasabit lang sa tuhod mo. Iipit mo sa tuhod. Ibaba mo, ipit. Sanayan lang siguro yan, di ba? Tututog mo pababa. Hawakan mo. Isa kami yung gano'n. Alam mo, tatama sa iyo. O mababasa yung pajama ko. Ikaw kung naalala mo nun, una tayong tumugtog sa Hong Kong. Nagulat ka yung banyo ay sa sahig. Butas lang sa sahig. Kuntik lang sumot yung paa ko doon. Alam bang albawa, Dubai Airport, 2 banyo, yung isa gano'n. Asian. Kapag either naka-sharwal ka o yung suot ng mga Arabo na hindi ko alam kung anong pangalan yun, para panlalaki na abaya. Uupo ka ng pag-ano. Pero alam mo sabi nila, yun daw talaga ang the best na posture kapag jumijibs ka. Kaya nga diba dito sa atin, sumasampa pa sa ibabaw ng inidoro, sumasampa pa. Hindi ko na lang magawa rin dahil malaki. Kaya nagbalik na naman tayo sa topic niya. Bakit pag tuwing nandito ako, yun yung Hindi, minsan makikita mo sa mga kung saan-saan yung mga bus station. Ems ka na. Pagpasok mo, meron 2 itim. May talaga. Parang mga sumba. Pero tignan mo una, kailangan asintado ka. Correct. Diba? Pangalawa, pinakamagandang posisyon yan dahil naiipit yung tiyan mo. Tapos buka yung Pangatlo, malinis kasi wala kang ibang na-dikitan eh. Pisinupwat mo. Wala kang dalag-dalang germs. Talaga yun. Ang problema lang, feeling ko kasi itong mga bagong ginagawang inodoro, maninipis. Madaling masira. Hindi gaya ng mga inodoro ng mga 70s. Na makakapal. Makakapal talaga makakapatay ng tao pag hinataw. Mabilis mabiyak. May naipit na nun. Ha? May naipit na nun. Yung airmats ko galing Amerika, may kasama siya, kaibigan. Ngayon, nag-CR. Nabiyak yung sampahan, umipit ngayon dun sa pala. Siyempre, parang nagkikis-kisa. Pag hinila mo, lalong kakainin. Aray. Wala, no choice. Tinanggal namin na nakabuyang. Nagtatay pa naman. Nako! Diyos ko. Parang sa lethal weapon yan,
Yung eksena ni Donnie Glover. Nakaupo siya sa bomba. Ay, nako mga kapatid. Dapat katukay muna nila, no? Oo. Kung hollow. Oo, tama yan. Hindi kasi yung pag tinipid yung titipid kasi ceramic. Gaya niya, trono yan. Oo. Hindi kasi mahal ngayon yung makakapal. Ganun ba? Mahal. Pero meron pa ba pag inilagay mo yan dyan, 10 taon, baka wala na yung bahay mo, nandyan pa yan eh. Oo, hindi sa bagay. So, kasi bakit hindi mo pa... yung mahal yung sa akin kasi medyo manipis yun. Binili ko yun kasi package. may kasama na siyang na sink. Hindi ko rin nagamit yung sink. Anyway mga kapatid, usapang kung ano man to. Usapang kubeta. Kubeta, magbabalik po ang Chillax Radio matapos po ang ilang paalala. Iba na ang topic namin pagbalik ha. You never know. Diyan lang po kayo. Ang maglipat ng channel ng stasyon, maiipit sa inyo doon. Tunay naman na nakarelax ang mga tugtugin mo, DJ J. Sa mga kabubukas lang po ng radyo, sorry kayo dahil kami po ang pinakaswabing 1 oras at kalahati sa Himpapawid. DJ J, baka pwede mo namang ano? Ano yan? Baka pwede mo namang, sorry Lord. Kasi kapapanood ko lang talaga ng Sugarman. Di ba? Papatugtog ba tayo? Oo, ito, pag-usapan lang natin. Yan. Kasi, pasensya na kayo, nung napanood ko kanina to, talaga siguro mga 15 minutos akong iyak ng iyak eh. Kasi yung storya ni Sugarman, halos 70s, di ba? 1970 yung Cold Fact, di ba? Halos kasabay siya. Sabi ng mga naka-discover sa kanya, pati yung label niya, talo nito si Bob Dylan. Oo. At totoo naman, yun ang ginamit na music doon sa documentary. Hindi siya sumikat, walang bumili sa kanya sa Amerika. So, sa buong panahon na yun, siya, Mexicano, di ba? Sixto Rodriguez, Sugarman, yun ang pangalang album niya. Wala, nagko-construction lang siya. Buong 10-20 taon, di ba? Alam mo bang umabot ang plaka niya dito? Umabot ba rito ang plaka? 45 single. Talaga? Anong naglabas? Paano mo nasabi yan? Yun. May regalo sa'yo? Hindi. Yung pinost ni Arwin. Oo. Local yung pressing. Ganun? Oo. Hindi niya alam na nung panahon na yun, sumisikat siya sa South Africa. Kabilang banda ng mundo. At ang South Africa ay kalahati ng buong continent ng Africa. Diba? Ibig sabihin, sobrang laki ng kanyang audience. Yun wala, nasa kabilang bahagi ng mundo at sino makakaakala sa'yo, di ba? At hindi lang siya basta sikat. Siya ay naging inspirasyon para sa protesta. Banda. Ang sabi nga nung tinawagan siya, akala ng mga taga South Africa, namatay siya. Ang mga akala patay na siya. Haka-haka, nagpakamatay siya sa stage, sinunog niya sarili niya. Kung ano na kwento. Nag-drug overdose siya, gaya ni Elvis, mga ganon, di ba? Mas sikat siya kay Elvis. Nagulat nalaglag sa upuan yung, nung nalaman nila ba yung 1979 yata, o 78, buhay pa. At nandun, construction worker. Yun nga. At di naglaon, dahil sa kapangyarihan ng internet, nahanap siya. Hindi internet na ba yun? Internet. Kasi may nag-post na isang panawagan. May nag-reply, anak niya. Nilagay siya sa yung parang milk carton. Hinahanap namin to si Rodriguez. Parang gano'n. Pero Mexicano ka sa Amerika, ang galing kumanta, hindi kumita. So, nag-construction na lang. Walang ka-ere-ere, hindi siya rockstar, di ba? Mas rockstar pa si Lord eh. Pero talaga, di ba? Ang nakakatawa yan, sa South Africa, ang mga album siya, tinatago. Pag nakita ka na may ka nun, ay huhulihin ka. Ganun kalupit. Di ba? Ano sabi mo, DJ? Pag nahulihan ka na gano'n, kinakaskas yung Hindi, bawat plaka na nilalabas nila, isa-isa yun, kinakaskas. Para hindi mapakinggan. Ganon. Ginagasgas. Okay. Ang tanong, bakit ka apektado sa documentary? Dahil na-imagine ko na siya, hindi niya masyado, ewan ko, siguro nagpapakakul lang siya, pero I'm sure dinamdam niya na makata siya at gano'n siya kagaling. Hindi siya na-appreciate. Alam ko, bit niya na maraming taon yun. Pero nung in-interview siya sa documentary na yun, sana mapanood ninyo,
kulang siya na hindi, ganun talaga eh. May mga panahong hindi ka, pag hindi pwede, hindi ganun, di ba? Tumakbo nga siyang mayor eh. Di ba? Ganun ba? Tumakbo siyang mayor 3 beses. 3 beses siya tumakbo dahil gusto niya talagang makilala eh. Ganun. Tapos, parang mag-inspirasyon siya sa maraming artist. Maraming gustong gumawa ng marka sa daigdig, di ba? Na huwag kayong mag-aalala, di ba? Huwag kayong mag-ano, kung maganda ang gawa ninyo, merong makakakita niyan. Parang naulit yung Van Gogh, di ba? Parang ganun yung ano. Si Van Gogh was never regarded in his lifetime. Tinatanggihan yung painting niya sa park, binibenta niya ng murang-mura. Para sa Quiapo, sa Rizal Park, sa Luneta, binibenta sa tatanggihan dahil parang ang labo ro ng painting niya. Di ba? Parang malabo. Kasi nung panahon na yon, ang uso, realism. Yung mga classical talaga na very sharp, very detailed. Pag bulaklak, mukhang bulaklak talaga. Mukhang larawan, mukhang litrato. Parang litrato to na pininta ng isang tao, malabo ang mata. Parang gano'n, di ba? Ngayon, DJJ, baka meron ka namang gustong matugtog na Sugarman, Sixto Rodriguez. Yan, mga kapatid. Ito yung mga
Swabe nga. Medyo kaboses niya, no? Si Bob Dylan. Hindi, sa hagod ng flow niya. Naku, alam mo, ganito kasi yan eh. Yung isang documentary, yung Scratch ba yun? Naalala mo yun? Scratch. Yung isang DJ na si DJ Shadow, may pinupuntahan sa tindahan na puro plaka. Pumunta sa basement. Yung basement talaga halos wala kang magalawan, puro plaka talaga. Ang sabi niya, yung itong DJ na to. Pero si DJ Shadow, hindi ba Pilipino yan? Hindi. Okay. Si Qbert yun. Okay. Napafascinate daw siya every time na dumadating siya sa basement na yun kasi it represents thousands and thousands of broken dreams. Bakit daw? Kasi naman, sa isang buong basement, ilan lang doon yung mga talagang nag-hit at mga sikat. 80% nun ay ang mga nagwa-one-hit wonder o kunyari yung mga clerk na nagsubok na maging recording artist. Nito, construction parang ganyan, di ba? Ibig sabihin, Direct Jim, maraming ganyang kwento sa popular na musika, sa sining, sa panulat, at kung saan-saan pa. Pero hindi dapat mawala ng puso, mawala ng ano. Dapat gawa ka pa rin ng gawa. Basta may output ka eh, no? Yun so, ang tawag ko dyan, mga likha ng Diyos yan eh. Pinapadaan lang sa'yo. Diba? Meron kang magagawa siguro na isa lang. At ang intended audience niya ay isang tao lang na maaaring nagpapakamatay o papatay o ano na, di ba? Ang dami tapos maililigtas mo dahil ang ginawa mo yon isang kanta na wala namang bumili o isang tula na wala namang nagbasa kundi isang tao lang, di ba?
Iba yung ganun eh. Sa Pilipinas kaya, no? Marami sigurong ganyan. Ganito, halimbawa, itong kumpare ko, kaibigan ko, si Ariel Borlongan, although premiado na siya, no? Sabi ko, Ariel, isa to sa mga premiado natin Makata sa Pilipinas. Makata, sabi ko, una, wala na nga tayong kinikita sa pagsusulat, magmamakata ka pa, lalo pang wala magbabasa sa'yo, di ba? Obscure na obscure. Sabi niya, pare, nagpunta ako sa isang welcome minsan. Welcome, ng mga manggagawa, nakiupo sa, gano'n. Sabi sa kanya, Makata ka ba? Sabi ng manggagawa, ako rin tumutula eh. Mahilig din ako sa tula eh. Tapos yung mga paborito ko Makata, iniipon ko. Yung mga clippings ng Diwayway. Tapos pinakita, puro tula niya. Hindi alam ng manggagawa na gano'n. Sabi, nagtulaan sila eh, di ba? Hindi alam ng manggagawa na siya yun. Hindi sila nagpakilala. Pero sabi niya, alam mo, pagpapalit ko lahat ng mga palangka ko, sabi niya. Para lang doon sa gano'n. Di ba, no? O yun eh. Galing, hindi kaya walang yung mga musikero dyan na nahihiya pa na dahil baka hindi huwag niya itago sa baol. Dahil parang ibinaong kayo sa lupa ng Diyos nun. Di ba? Parang labas nyo lang. Labas nyo lang. Nagawa nyo na rin eh. Nagawa nyo na rin lang. Ba't mo pa itatago, di ba? Yun. Kunyari, no? Sa popular na musika sa Pilipinas, di ba? Marami tayong mga hotdog, mga boyfriends, mga ganyan. Marami rin tayong mga yoyoy, mga VST. Pero, sinasabi kasi nila, no, sa popular na musika, for every one artist na nag-hit, merong 100 na nagsubok. Pero hindi ibig sabihin na itong nag-hit na to ay superior doon sa alinman sa mga 100 na yon. Marami kasi mga circumstances. Gaya nito Sugarman, no? Itong pakinggan mo ngayon, di ba? Magtataka kayo, parang ang isipin mo, ang bobo ng mga Amerikano, no? Bakit hindi ito nag-hit? So, ibig sabihin, kung sino man yung hindi natin pinasikat nitong panahon na to, dahil nakapila tayong lahat sa One Direction, ang bobo natin lahat. Ay, nako. Diba? Meron itong magugustuhan na dokumentaryo, isa pang parang gano'n. A Band Called Death. Ay, hanapin natin yan. Magugustuhan mo yun. Sa din yun. Detroit, Direct Jim, mga kapatid. Detroit na naman. Oo nga, no? Oo. Kung saan ang galing si Eminem? Detroit. Ito malupit. Trio sila na punk. Ang problema dyan, itim sila. Mga itim, magkakapatid. Di ba sa Detroit, Motown, soul, punk. Ito, punk rap. Kaya talagang wasak yung mga tao sa kanila. Hindi nila alam saan sila lulugar. Kasi, number 1, punk sila na itim. Di ba? Yun ang malupit doon. Pero malupit yung tunog nila. Ang galing. Parang, anong year to? 72? Mga ganun. Parang 70-71. Ganyan, di ba? Parang lahat nagwawala, nasisira ang ulo sa Sex Pistols. May gumagawa ng ganito sa Detroit. Ang problema nito, Direct Jim, walang gusto mag-sign sa kanilang label. Kasi ang pangalan nila, Death. Pinapapalitan yung pangalan. Parang, magaling kayo, hire namin kayo, para palitan nyo ng pangalan nyo. Ayaw nilang palitan yung pangalan. Para namang wala sumikat na Megadeth. Later on na lang yan. Pero this was 1972, Detroit, na ang The Supremes, Gladys Knight. Itim kayo, Death ang pangalan nyo. Galing. Patugtuga tayo ng bandang Death. Mga kapatid. Ito po ang Chillax Radio. Nako, dapat panoorin nyo ito, mga kapatid. Ano ang pangalan ng documentary? A Band Called Death. Yan. Tapos yung sa akin naman, pa-download nyo na lang sa anak ninyo. No, mga taxi driver nakikinig yung Searching for Sugarman. Dahil hinanap sila ng taga South Africa. Nagpunta sa Amerika. Yun yung ano. Pero tingin ko may iyak ka rin dito sa A Band Called Death. Lagi akong sa Ipman nga naiyak ako. Ipman? Ano yung wala na siyang makain? Yung patatas pinatago niya. Hindi, at saka yung pinaglaban niya. 3 version na ng Ipman yung napatod ko eh. Tatlong version? Oo. Yung una yung gawa ni Scorsese. Yung The Grandmaster. Ay, hindi ko alam yun. Oo. Talaga Scorsese? Weinstein yung siya pa din. Iba na. But yung dalawang Ipman. Parang ni-remake niya. Ni-remake niya. Tapos iba-ibang aspect ng story. Yun. May nangyari nung bata siya, nung gano'n, di ba?
Itman nga, naiyak ako. Sa Hobbit nga, naiyak ako. Ano ba? Lagi yata ako naiiyak. Hindi na ako maiyak talaga. Sa sa Legal Wife, ganyan daw maiyak doon. Naiiyak. Tingin ko dapat may sinabi si R.A. Rivera. Ang ganda parang YouTube experiment. Kunyari, yung mga miyembro ng mga bandang Keso at Greyhounds, tapatan mo lang ng camera, tapos isa lang may DVD ng Up. Up. Tapos, tingnan mo lang yung reaction nila. Ano ito yung lumilipad na bahay? Ano ito? Yung simula, yung namatay yung asawa. Wow, yung namatay yung asawa. Pag hindi ka pa naapektuhan doon, ewan ko na lang, Diyos ko. Diba? Pero huwag natin alalahanin yan, mga kapatid. Dahil Chillax Radio. Di, pero ano yan, a happy kind of sadness yun. May bad trip pa rin yung Up. Bad trip yun. Parang Marley and Me rin yan eh. Lahat ng pelikula na bad trip. Kaya natampo na katuloy lang iniinom mo. Ayan mga kapatid, magbabalik pong Chillax Radio. Ang maglipat, iiyak habang buhay. Hi mga kapatid, welcome to the last stretch of Chillax Radio, pinakaswabing 1 oras at kalahati sa Himpapawid. Maraming salamat po sa pagtutok dito sa 92.3 News FM. Sa mga kabubukas lang po ng mga radyo, ako po si Lord De Vera at kasama natin si DJ J at si Direct Jim at may bisita kami. DJ Goltep. DJ Goltep. Gandang pangalan. Oo, siya ang DJ ng RH. Goltep, Goltep. Pag binaligtad mo yun, Petlog. Kasi pag ginawang B. Oo nga. May pingas. Kasi sa amin sa Malabon, meron dun barangay. Pusong-puso sa kanila yung bibigyan nila ng pangalan yung mga... Oo. Kahit sa Tondo, ganun. Diba? Oo. Kahit sa sa FM radio, hindi ikaw pipili ng DJ name mo. Ganun ba? Oo, sila magbibigay sa iyo yung mga kasama mo. Ganun. Ganun ba? Oo. Wala kang choice. Alanganin ka. Hindi ka pwedeng, ito gusto ko pa. Hindi, sila magbibigay sa iyo. Matindi yan. Ganun pala yun. Yung mga kapatid, Sana nagustuhan nila yung yung Sugarman, si Sixto Rodriguez. Oo. At ang Def. Diba? Kayo mga kapatid, baka may mga lumang koleksyon kayo ng mga plaka, ha? Yeah. Sa mga bahay nyo. Tingnan nyo kasi baka may isa dyan na alam mo yun, henyo na hindi umabot sa Ruhok ng kanyang Oo, mga ganyan. Diba? Marami ganun na... Dahil yung market, parang dadalawang tenga lang eh. Parang ganun eh, di ba? Example, ito. Yung Umagang Kay Ganda na awitin. Ni Haji, Rian Fuentes at Tili Moreno. Isa yan, hindi siya nanalo sa mga top pero isa sa mga runner-up sa Metro Pop. Ang composers daw na yan ay yung mga hindi talaga professional musicians. Hindi sila tumuloy. So pag nakita mo yung mga credits yan ay sino to mga to? In the same way na yung awitin ng parokya ni Edgar Naharana ay gawa raw ng mga Ateneo students. So kung makikita mo, I'm sure professional na yung mga yun by now, di ba? So ganun, mga kapatid, ang dami pa rin musika na hindi natin gusto ko na, bawa yung 50th anniversary ng Manila Hotel, naglabas sila ng album. Ganun. Ibabalik ang kahapon. Ang ganda ng piyesa. Meron pa 16 voices yun. Ibabalik ang kahapon. Nasa tono ng ng mga Haji at ng di ba? Circus band. 70s, 70s. Kayo mga kapatid, sana'y suwabe lang ho kayo. Sabado ng gabi, malamang umuulan o pwede hindi umuulan yun kasi hindi natin alam, di ba? Kung depende sa lugar niya. At kung may natututuhan man ho kayo sa amin, wala ho kami kinalaman dyan at hindi namin sinasadya. Hindi namin sinasadya kasi nagkikwentuhan lang kami rito. At nakikinig lang kayo. Nakikinig lang kayo. Sorry kayo. Diba? Usapan. Ano ba masarap natin nakain sa linggong ito? May bago ba kayo natikman? Ako sa Baguio. Itong isang lugar
sa may pangalan niya, Ketchup Collective, Ketchup Food Community. Ito yung sakay ng Wright Park, sa may Wright Park. Napakasarap ng ribs dyan sa kanto. 199 pesos. Ang laki, halos hindi mo malapit siya sa may Wright Park. Ano yan? Malapit sa packet sa Mines View. Oo. Yan. At siyempre, dinalhan tayo ng kapatid natin na si Goltep ng crispy buntot ng tuna. Hindi na nakakamatay yan. Oo nga. Hindi. Nakakaliyo. Save na save. Nakakaliyo nga lang dahil pag kinagat mo, kala mo crispy pa ata. Hindi na magiging safe yan kung makakain mo yung Kung lululokin mo yung tinik yan. Hindi safe yan. Ganyan mo. Yun nga daw yung yun nga daw yung gamot sa yung pag gusto mo ng crispy pata at talagang hindi mo maiwasan magbuntot ng tuna ka. Halos parehas ng ibang presyo. Sabi mo nga kayo na kumikit ka, nahihirap mo yung taba. So yung buntot ng tuna at saka yung panga. Yan. Alam mo kung paano nagsimula. Alam mo kung paano nagsimula yung kultura. Pinamimigay lang daw dati yan, di ba? Oo, dahil pinamimigay lang yan sa Jensen, sa Davao sobrang mura niya. Dahil yung mga pabrika ron ng tuna, kinukuha yung gitna lang. Oo, at dinadala sa Japan. So yung panga at saka buntot, sige na, pinauwi na yan. Correct. Sobrang dami niyan, di ba? Kasi kung mapapansin mo, no, itong mga pangabuntot, nauso lang ito noong 90s eh. Noong 80s, never heard yung mga yan. Nung lumakas yung export natin doon. Nung lumakas yung export. So, nakakatuwa, no, kasi parang ang Filipino cuisine ay nasa proseso pa lang, proseso pa rin siya ng evolution eh. No? Tignan mo, noong araw, ngayon, bawat kanto, halos may makikita ka ng mga Ilocos empanada. Noon, specialized lang yan. Wala, pupunta ka Ilocos. Ang bagnet I never heard. Diba? Pero ngayon, uso-uso na yung bagnet. May bagnet burger. Sa mga fast food, ay may mga bagnetan. Meron. Barangay bagnet. Mga ganyan. Diba? Bagnet sandwich. At marami pa yan. Lalong-lalo na sa Filipino regional cooking, ang dami natin na ngayon napapansin ko, dahan-dahan paparamdam yung humba. Humba. Alam niyo yung humba? Ano nga ba ulit yan? Nako, parang sa ano yan, sa Visayas din yan. Gusto ko magparamdam itong ano nga ulit to, yung pinag-uusapan natin masarap na balbakwa. Yan ang gusto kong maramdaman ulit dito dahil nung tumira ako sa Mindanao, yan ang paborito kong. Hindi ka gulat-gulat yan na puputok ang balbakwa. Oo. Ngayon, kagaling ko lang 2 weeks ago sa MACBEX, Manila Food and Beverage Expo. Ang pumuputok una, meron na tayong gawaan ng deep dark chocolate. Na local? Local, sa Davao. Okay. At bala ko nga, pag nagtayo na kami ni Ron, kung nakikinig ka, lagyan daw natin ng chocolate. Chocolate bar. Dahil mura na siya, di ba? Kasi walang chocolate bar sa Valenzuela. Kahit dito sa Quezon City, wala eh. So kung meron kang patihan, magkano? Chocola. Hindi, pero hindi yung batirol, hindi yung ganong klase, di ba? Ayun. At yung mga, nag-uwi ako ng yung kapeng Amadeo, ginawang liquor. Ganun. Pero ko nga sa Instagram, yung local na chocolate, truffles, local mura lang talaga 50 pesos, 200 yan di ba? Tapos yung liquor, binanatan ko isang gabi. Sarap. Talaga? Matamis-tamis siya na kape, pero ang kape Amadeo ay takitay. Pero ano pa rin to di ba? Barako. Barako yung niya, tapos ginawa na ngayon liquor. Matamis na alak. Okay. Tapos bukod pa ron, so, ang dami bumibili sa kanya. Yung mangga, ginawa ng alak. Ayun, mangga. So, lahat ng mga berries natin, ginagawa ng alak ngayon. Yung iba medyo, pa rin, di ba? Meron tayong lambanog light, lamba light, di ba? Lamba light, meron. At, alam mo kung anong nangyari kay Aling Dory ng Quezon? Sana nakikinig siya ngayon. Gumawa ng lamba light, magsasara na yung pabrika. Dahil walang pumipick up sa kanya. Ganun. Tulungan natin si Aling Dory. Aling Dory. Lamba light. Masarap yung mga lambanog. Yan ang mga andyan.
Sabi nga naman... Dinala mo dati, di ba meron tayong regalo sa atin noon dito sa Chillax. Lambanog din. Homemade. Naku. Estudyante mo. Ay, oo. Dala ni Debbie. Oo. Quezon din ba yun? Quezon yun. Masarap yun. Miyembro ng Elsa da yung pamilya. Debbie, hindi pa kita makilala. Oo. Napakasarap na lambanog na yun. Ano? Di ba? Oo. Hindi kasi may impression tayo. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung impression na Jolog sa lambanog. Sa akin, napaka-sophisticado ng flavor profile ng lambanog. Ang katapat ng lambanog ay vodka. Correct. Tanggapin na natin yan. Yung pinakamatapang na vodka sa Russia, itapat sa lambanog natin na lalo na yung Nipa. Hindi pa? Saka yung linaw. Oo. Wala pong babad yun, ha? Pag binabaran pa yan. Oo. Di ba? Kumikintab kahit walang ilaw. Mas makintab pa sa tubig. Yun. Ito tinanong stainless. Ayun ba yun? Pero ang sarap nun. Ang dami natin nadidiscover na yung mga gumaganda na yung processing. Yan. Kasi yan. Packaging gumaganda na. Yung processing ang pinakamaganda dahil yung talaga gamitan ng technology yun. So, at least meron na nakakaisip na, sino makakaisip na yung nyug na sobrang dami sa Pilipinas, di ba? Ang dami palang gamit nun. Hindi lang Coco Lumber. Nung ginawa na sa Tetra Pak yung mga buko, ayun na, tumaas yung presyo ng buko. Correct. Diba? Nung na front page si Madonna na umiinom ng buko juice. Ganun ba? Oo, kaya bigla ang Pilipinas nagkaroon ng panibagong kontrata sa American exporting or importing na mag-import ng buko juice, buko water. Dahil tinasabi na parang it's the new Gatorade raw. Nakita mo? Di ngayon. Nga kayo. Dahil dati 7 pesos na buko, 25 pesos na ngayon. At binabati po natin ang lahat po ng mga magsasaka, ng mga magdunyog. Na lahat po na nabiktima po ng tinatawag nating Coco Levy. Hindi, Coco Levy. Coco Lisap. Hindi pa. May kinalaman to sa Coco Levy, Coco Levy, ikukulong na si Enrile. Suportahanin nyo. Padalan nyo ng maraming buko. Si Mr. Kuwang ko na lang hindi kukulong. Diba? Kahit pa paano, diba? Medyo nakakatos kayo. Diba? Lahat ng mga magsasaka po na nadali sa Coco Levy Fund na mga nalugi. Coco Lisap. Yan. Hindi kasi kawawa naman yung mga magsasaka na yun, diba? Parang per kilo na. Ang laki na napupunta sa quote-unquote Coco Levy Fund na gagamitin dapat. Para sa development ng coconut industry. Anyari? Ganon. Nadanding. Na Enrile. Talaga pag nanonood nga ako ng mga documentary sa cable, pag yung mga mangingisda sa ibang bansa, may correct. Sa hapon, pag sinabi mo sa hapon na asawa ka na magsasaka, may hapon ba? Correct. Oo. Dito sa atin, pag magsasaka ka, tsaka mangingisda ka. Naalala mo yun, Jay, nung kami tumugtog doon para sa mga rally sa Hong Kong laban sa ginaganap ng World Trade Organization. Tumugtog kayo ron. Tumugtog kami. Ba't sa rally rito hindi kayo tumutugtog naman? Hindi, bata pa ako na. Hindi, nakakatawa niyan kasi contingent ng ibang-ibang mga magsasaka at mga mangingisda mula sa Asia, no? Sa Pilipinas, siyempre, pag sinabi, alam mo yung profile ng mga mangingisda, mga mandaragat. Nung dumating yung Koreans, mukha pang may lupa yung mga fishermen nila, mga magsasaka nila. Ganon. Tsaka pagka pinanood mo sila, sabi nga nung bayaw ko ito, mangingisda, pero pagdali mo rito, artista na dito yan Diba? Hindi lang kasi natin ewan ko Ano pa tayo? Hindi. Agricultural pa rin tayo, diba? Agricultural, ito masaklap dito. Gaya niyang yung bawang, di ba? Yan. Yung variety na natin na masarap, halimbawa yung tumutubo sa Nueva Ecija hanggang Ilocos, di ba? Yung masarap na native na bawang. Hindi sana nagkaganyan-ganyan yan kung hindi tayo nahirating magbibili ng mga bawang na in-import lang.
mali rin yung gastos natin bilang ano eh. Basta gusto natin, mura ng mura eh. Diba? Tuloy. Correct. Kakukuha natin ng importer. Correct. Pag nagtaas ng presyo yan, tapos Yan, tayo. oo. Wala na tayong mabalikan. Bakit? Wala na. Pinatay na natin magsasaka. Hindi tayo bumili sa kanila eh. Hindi sila magtatanim. Hindi na. Naghahanap nga ako ng tinanong ko yung DAR, yung Department of Agriculture, doon sa Food and Beverage Expo. Sabi ko, 10 years ago, ang daming mga dalandan, mga lemon na sa Quezon. Sabi ko, ano na nangyari doon? Ba't naghahanap ako ngayon? Wala. Ay, naku, sabi, wala na kasi bumibili noon eh. Nagkakaroon, sobrang dami ng makakabili ka 30 pesos isang kain eh. Pag harvest season eh. Walang bumibili kasi kaya bumalik na lang magsasaka sa palay, sa Para kayo pa yung ito. Ngayon nagbibilihan tayo ng lemon. Hindi ko sinasabing, hindi naman ako old school na, pero may epekto sa kababayan ninyo kung saan nyo nilalagay ang pera nyo. Correct. Galit kayo sa SM, dahil nagpuputol ng puno, whatever, galit kayo sa mall dahil tinanggalan ng yung mga sari-sari store. Pag nilagay nyo yung pera nyo doon, ibig sabihin, sinusuportahan nyo sila. Ngayon, wala na kayo sari-sari store. Correct. Ang balikan ko, kagandahan nga pala ng may mall, tapos yung dating palengke o kaya yung parang mga surbaran na puro lang, di ba? Yung mga surbaran type, yung mga divisoria type, libong pamilya yung nabubuhay doon. Di ba? Yung nagtitinda, yung dito sa mall, isang pamilya lang. Binigay niyo pera niyo sa isang pamilya. Yun yung Hindi ako anti-mall. Ito, diba? kunyari. Kasi tambay ako ng mall eh. Diba? Dahil libre yung kanilang aircon eh. Diba? Dadala ako ng baon sa loob. Hindi ako galit. Nagkala ng ice cream. Adobo na maraming kanin. Parang ginagawa ng mga Pilipino sa Hong Kong, di ba? Nakatambay lahat sa mall. Pero walang bumibili sa mall. Ito rin ba epektibo, kunyari, sa choice natin ng fast food? Kunyari, ang choice mo, bitin kakain ka doon sa payaso versus kakain ka sa may bubuyog. Ito ba may epekto pa rin? Hindi. Una, ganito. Kung saan mo ba kinukuha yung pera mo? Kung ang pera mo ay kinukuha mo sa karinderya ninyo, di ba? Paano mo i-expect na may kakain sa karinderya ninyo kung kayo mismo, pag kumita kayo, sa Jollibee nyo dinadala o sa fast food nyo dinadala, pinapatay nyo yung sarili nyo industriya. Imbis na dumami masasarap na karinderya, di ba? Halimbawa, dati nasa bangketa lang yung masarap na bulalo sa PLDT sa Espanya. Lahat tayo nakakain doon, di ba? Dahil yun lang yung 24 hours na bulaluan, di ba? Ngayon, ilan na ang pwesto noon, di ba? Sinuportahan, di ba? Okay, kunyari parang ganito, no? Hindi ako anti-mall, ulitin ko yun, no? Kasi, tawag dito, naalala ko nun si F. Sunil Jose at si Nick Joaquin. Yung mga writers. Mga national artists for literature natin. Sa sobrang prinsipyo nila, makikita mo, ang hinahain nilang beer ay hindi San Miguel. Ano? Beer na beer. Talaga? Bakit? Kasi ayaw nila supportan si Mr. Coangco. Sayang. Okay yun. Magandang gesture. Pero inisip ko rin, beer na beer, lusutan eh. Hindi. Parang ganun yun, no? Na-imagine mo kung 100,000 kayong gano'n. Correct. Ang laki na epekto nun. Ngayon, ito ang sinasabi ko sa mga nakikinig. Milyon-milyon tayong bumibili sa mall. Huwag kayong magtataka kapag nagsara na yung nag-iisang sari-sari store sa kanto nyo. Di ba? Kasi yan ang dito lang sa lugar. New Manila yun. Wala masyadong sari-sari store. Nakatira ko ron. Pero hinahanap ko ron karinderya kasi inluto na ibang tao. Di ba? Iba yung lutong bahay. Di ba? Wala. Ang karinderya yung lutong bahay? Wala. Nag-ikot kami ng France. Di ba? Arrondissement. Yung parang district sa France. Nagpupuntahan, yung mga nasa Area 1, sasakayan ng LRT o ng train nila Metro pupunta sa Area 13 Arrondissement 13 para tumikim lang ng dahil doon lang may restaurant na gano'n. Nasasakay sila ulit ng train pa. Parang dito gusto mo kumain ng ngayon may bagong yung tea house dito sa Maguinao. Pupunta ka Maguinao. Doon lang meron nun. At anti-franchising sila, di ba? Parang yung Globe. Tama yung sabi mo nga pala, nung June 12, nagpunta ako. Di ba yung Globe Lumpia, pinag-usapan natin? Sabi mo nagpunta si Chris.
lang yan, June 12. Dumaan ako ron kasi ang rally nasa City Hall. Dumaan ako ron. Ako, kakain mo na lumpia. Linggong ngayon, walang tao. Ano naman? Mahaba na pila. Waiting yung mga tao. Sabi ko, Diyos ko po. Pumila ka. Hindi na. Wala na, hindi ako Dapat mamundo ka na lang. Oo nga, no? Pero alam mo ito yung Globe Lumpia, may katabi yun na parang Burger House. Burger House. Among others. Pero sarap-sarap ng burger. Burger yan. Alam mo yung Cholox burger. Sabi kumukuha ng burger. May tinda kami sa palengke. Kami nagsusupply ng burger doon. No? Ang sarap-sarap ng burger na yun. Grabe. Kasi may pipi. Feeling ko yung pipino lang pasarap sa kain mo eh. Ibang klase talaga pipino. Meron siyang buy one take one. Ito mga less than 30 pesos. Mga 30, 40 above. May ano na yan, marang sasabihin na pure beef. Yan. Pero napakasarap. Minsan pag ako'y nagsasawa sa Mamundok, dumadaan kami ron. Kumukuha. Talaga? Sarap. Kasi ang bango-bango niya eh. Di ba? Oo. Tapos yung mga naka-shorts lang, mga katsinelas, nag-aabang lang doon, no? Ano ba yung favorite? Tapos katabi niya, Baker's Fair. Baker's Fair. Na ito yung mga diced hopia. Ano ba yung mabait? Yan, yung mga ganyan. Yung mga kinalakan natin. May pakpak? May pakpak? Oo. Hindi. Hindi. Doon lang siya. Wala siyang ibang branches. Doon lang siya. Ang matagal na siya doon. Oo. Malit pa ako doon. At alam mo, marirecognize mo siya kasi ang lahat ng empleyado na mukhang api. Alam mo yan? Parang kinuha sa bundok ng tralala. Yung mga hindi pinapasweldo na maayos. Ganon. Ang bango-bango lagi nun, pare, pag niluluto. Yan, mga sinasabi ko ngayon. Ngayon, kung lahat kayo pupunta sa mga fast food na pare-pareho lang, papatayin nyo yung mga ganitong tindahan. Papatayin nyo kahit kayo na mahilig magluto at nagbabalak magnegosyo, papatayin nyo yung sarili ninyong di ba? Yun yung hindi natin nakikita yung scale nung... hindi, ako lang naman bumibili dito sa ganitong mall eh. Oo nga, 100,000 katulad mo, di gano'n, di ba? Yung plastic nyo pa lang, bahanap Maynila, mga gano'n na epekto, di ba? So, parang every purchase is a choice, eh. Dapat sana kung makakumbinsin ka pa, di ba? Kasi talaga, nakita mo naman ang Baguio, di ba? Ganda nga ng, namatay yung mga dating quaint shops doon na maliliit. Patay ang Session Road, di ba? Ilan na lang yung dating pinupuntahan mo nung maliit ka na, ito yung Star Cafe, ito yung gano'n, di ba? Namamatay na yung feeling ko ang Star Cafe ay mamamatay kasi nag-deteriorate na siya. Pero bakit siya nag-deteriorate? Kasi hindi na siya pinupuntahan eh. Di ba? Yung Ginimante ba? Nandun ba? yung ron. Hindi na rin masyado masaya. Hindi na eh. Alright mga kapatid, we end this night on that note, no? So, sorry ako medyo... Hindi, okay lang yun. Ang sinasabi natin mga kapatid... Supportahan yung sariling atin. Oo. Yung pera nyo, ilagay ninyo sa bagay na alam nyo babalik pa rin sa inyo. Yeah. Kung hindi sa inyo, sa kapitbahay nyo o sa kultura ninyo. Tama ba? Ang tawag natin dyan ay ibalik ang murang bawang. Ibalik ang murang bawang. Huwag bumili ng imported. Huwag mag-hoard. Oo. Pinapatamaan po natin, siyempre. Tuloy magluto. Hirap magluto. Pangit naman kung boy bawang. Correct. Alright mga kapatid, maraming palakpakan tayo. Ulit. Ako po si Lord Rivera, kasama po natin si DJ. At siyempre si Darag Jim. At ang ating bagong DJ na si Goltep mga kapatid. Maraming salamat po sa pagsama sa pinakaswabing 1 oras at kalahati sa Himpapawid. Ito pa rin po ang Chillax Radio.